Punong-puno ng biyayang araw ng Biyernes sa bawat isang naririto na sasama, magjo-join at magbibigay ng papuri sa ating Panginoon by starting the day with God. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, ang aking kapatid, si Ace Daigle. Welcome! Number 1 ka. Ayan, ang aking anak, si Rosel. Blessed morning sa inyo. Blessed morning sa inyong laging pagsama sa akin sa devotion na ito. Sister Rosene Sevilla, welcome po sa inyong lahat na naririto. Brother Benny, ayan, nagre-record ako, Brother Benny, sa isang telepono. Sister Luz, Ate Luz, welcome po sa inyo. Blessed morning, blessed evening po sa inyong lahat. Kagalakan ko po na kayong lahat ay lagi kong nakikita. Consistent na nagdo-dwell sa ating Start the Day with God morning devotion. Amen, anak. Blessed evening dyan sa inyong lahat. Kumusta kayo? Yan. So let us pray at 6 o'clock na po yan. Sister Julia, welcome po. Welcome po sa inyong lahat. Let's all pray. Father God in heaven, once again, we give you glory. We give you thanks. We give you honor, Lord God, as we start the day with you, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, our Lord, our Savior, in the account of your name, we come boldly to the throne of the grace of our Abba Father, knowing, Lord, that in the power of your name, whatever we ask for in prayer, oh God, you are going to give it. Hallelujah. And it will give glory to the one who created us, to our Abba Father. Lord, Holy Spirit, hallelujah. We honor you in this place. We honor you in the midst of us. We honor you in the gap, hallelujah. That is between us, Lord God, that is between me and the people who are dwelling, who are with me, Lord God, in this start the day with you, Lord. Father, we ask that you will do what pleases you, Lord God. Bless us. Anoint my lips, Lord God, and every word, Lord God, that will be sown in our hearts, Lord, it will give back to you. It will be given back to you and will give glory to your name. Thank you, Lord, our Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Ayan. Welcome. Welcome po, Inay. Welcome, Remrose. Blessed morning, Sister Grace. Welcome. Sister Roseni, Sister Julia. Kayong lahat na nauna na. Blessed morning and blessed evening sa inyong lahat. Ayan. So, tayo po'y magsimula na ng ating topic. Sister Lucy Calapano, welcome po sa inyo. And today's topic, it's Friday. Grabe, ang bilis po ng araw. And it's January 24. Brother Melvin, thank you for joining. Yan, so, ang sabi po, January 24, 2025, patapos na ang unang buwan. Amen. Hallelujah. At tayo po ay nasa 145. This is our 145th day of dwelling in this Start the Day with God morning devotion. I believe na I think hindi man tayo nakakompleto, I believe more than 99%, sabihin natin mga 95% ng 145 days na ito ay nakasama ko kayo. Ayan. Kaya po ang topic natin sa umagang ito is about away from the body, at home with the Lord. At ang atin pong pagbubulayan ngayong umagang ito ay nasa sa 2 Corinthians chapter 5 mula verse 1 hanggang verse 10. So if you have your Bible, if you have your Bible with you, you can turn the pages of your Bible on 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 10. That is the content of our devotion today. And ang akin pong text ay nasa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 8? Sabi po dito, we are confident. I say, and this is Paul saying, I'll say it again. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord.
That is what our Apostle Paul says. He said, confident siya. Meron siyang confident na mas mabuti at mas gugustuhin niya na siya'y maging away from the body, outside of this body, and be at home with the Lord. Ginamit po niya dun yung salitang, this is our tent. So be away from this tent and be at home with the Lord. Dun sa ipine-prepare ng ating Diyos na magandang bagay sa kanyang buhay. Amen? Gusto ko pong basahin yung buong chapter 5:1-10 para mas makuha po natin yung nilalaman nitong ating pagbubulayan. Sabi po dito, let me start from verse 1. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Verse 5, now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit guaranteeing what is to come. Uulitin ko po yung part na yun. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Holy Spirit as a deposit guaranteeing what is to come. Verse 6, therefore we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from God, or we are away from the Lord. For we live by faith and not by sight. Verse 8, and ito po yung text natin, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord, so we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. Verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for the things done while in the body, whether good or bad. What? Sister Narceline, welcome. So, ito pong binasa natin ito dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verses 1-10. Ito po yung nagpapatunay kung ano yung desire ng puso ni Paul. And if we are going back dun po sa pinag-aralan natin kahapon, dun po sa 2 Corinthians 4 verse 16-18, sabi po dito, basahin ko pong madali, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Ayan, Rev Jing, welcome po. Bless po, Rev Jing. Welcome po sa Start the Day with God Morning Devotion. And ganun din po sa iyo, Sister Mommy Angel, welcome po. Ituloy ko po yung binabasa ko. Verse 17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what not unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So kung ito po yung mindset natin, kung yung mindset natin ay nakafocus tayo sa kung ano yung parating para sa atin, sa kung ano yung inihanda ng Diyos para sa atin. Alam nyo, I am confident na unti-unti tatanggalin ng Lord ang ating clinging, ang ating desire, at ang ating doubt and fear about what truly has been prepared for us and what truly awaits us. Uulitin ko po, kapag ganito yung mindset natin na nakafocus tayo dun sa what is unseen at hindi nakafocus dito sa mga nakikita, nahahawakan at nararamdaman natin dito sa ating earthly dwellings, mawawala yung clinging natin. Ano ba yung clinging? Yung mga pinanghahawakan mo, kapatid.
Ano pa? Mawawala yung desire mo. Ano yung mga dinidesire mo? Ito yung mga bagay na wala ka pa na gusto mong magkaroon. Ano pa? Mawawala din yung doubt and fear mo. Sa ano? Doon sa mga bagay na ipinangangako ng Biblia, na ipinangangako ng salita ng Diyos para sa iyo at sa atin. Amen? So, ano yung mga clinging mo? Yung mga clinging mo, yung bahay na meron ka, yung sasakyan mo, yung relasyon mo, yung mga bagay na nandito na meron ka, na parang ang hirap i-let go sa paglilingkod. Amen? Parang ang hirap mag-go forward. Bakit? Kasi meron kang leash. Alam niyo po yung leash, yung tali ng aso. Dito po sa Canada, merong leash na retractable. Pwede mong paikliin at pwede namang humaba, depende sa kung gaano kahaba yung binili mo. And right after na marating mo yung, or makuha mo na yung extended na length ng leash, hindi na yun, sabi nga, hindi na yun pang tutuloy-tuloy. But then hanggang dun ka lang. Kasi nga may nakatali. That clinginess, that clinginess that we have is something that stops us from going and moving forward to what God has prepared for us. Ano naman yung last natin, yung desire natin? Yung dinidesire mo, yung para bang yung mga bagay na wala ka pa. Something na, and these things are things na para bang, deserve ko namang magkaroon noon, ay hindi ko naman naranasan yung mga bagay na yon. Kapatid, kapag dun tayo kasi nakafocus, magkakaroon tayo ng peripheral vision. Mawawala yung focus natin doon sa mga bagay na inihinahanda na ng ating Panginoon. Tingnan niyo po yung doubt and fear. Yung doubt po, yan po ay after effect. And the reason why we couldn't let go. Nagdadaw tayo kasi na, paano kung mawala ito? Paano kung wala na akong trabaho? Paano kami mabubuhay? Paano ko pakakainin ng mga anak ko? 'Di ba? So nagdadaw tayo. Ano naman yung fear mo? Yung fear mo na yung mga bagay na hindi mo makukuha, what would it result into your life? Kapatid, ito yung mga bagay na palaging nag-i-stop sa atin in whatever God has prepared for us, whatever God has called us for. Amen? So, ibig sabihin, clear po na kapag ang focus natin ay nandun sa ating clingness, sa kinikling natin, dun sa atin pong dinidesire at dun sa doubt and fear na meron tayo, ibig sabihin, controlled tayo, nararapt up tayo nung ating earthly dwellings. Ng alin? Nitong flesh natin. Yan po yung earthly dwellings na yon. Now, kung natatandaan po ninyo, balikan natin, yung sabi po ng Matthew chapter 4, patungkol po sa naging pagtukso ng ating kaaway sa ating Panginoong Jesus. Meron lamang po siyang, yung tatlong deception na yon, tatlong scheme ng kaaway na ginamit niya sa ating Panginoong Jesus is until now, ganun pa rin yung kanilang ginagawa. Ano po yung mga yon? Una, it's the lust of the flesh. Tinukso niya ang ating Panginoon about pagkain. It's lust of the flesh. Yung desire ng katawan mo, yung pangangailangan ng katawan mo. Number 2, lust of the eyes. Sabi ng kaaway, tingnan mo ang lahat ng yan. Ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo. Ano pa? Sabi po ng diablo, lumuhod ka. Kung talagang ikaw yung Diyos, itatapon mo ang iyong sarili diyan at ililigtas ka ng Panginoon. Yan po yung sabi niya. Paraphrase ko lang po yun. At yun po yung pride of life. Kapag sinabi mo, ako naman yung may kakayahan, ako yung may kayang gawin. Kapatid, tandaan mo, hindi tayo pwedeng pa-deceive sa ating kaaway. Amen? And I believe and I decree and I declare with all the empowerment that you have received from the words of God, hindi ka na kayang i-deceive ng kaaway. Amen? Hallelujah. So, ito po yung mga bagay, bakit alam na alam ng kaaway na yan pa rin yung powerful weapon niya sa mga anak ng Diyos? Kasi nga po, alam niya na yung mga kinikling on natin, yung mga dinidesire natin, yan yung mga doubts and fear natin
alam niya na kapag nakafocus tayo dyan, madaling-madali niya tayong mahihila away from God, away from our safety zone. Ano yung safety zone mo, kapatid? Ang safety zone natin, walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon. Whenever you are in God's presence, whenever God is hovering around you, you are safe wherever you go, whatever you do. Amen? So kaya naman, ang gusto ng Lord, mamatay tayo sa ating katawang lupa so that our heavenly body would eventually clothe us. Kailangan mamatay. Sabi, ano po yung sabi ni Paul sa Galatians? Sabi niya, I am crucified with Christ, and I no longer live. The life I now live in this body, I live for Christ. Amen. Kapag ang buhay mo, kapag ang lahat ng dinidesire mo, hallelujah, wala daw sound. Hello? Hallelujah. Paano naman po ako kung may sound? Hallelujah, hallelujah. Wala, may sound po ba tayo? Paki-message naman po, please. Beng, okay na ba? May sound na po ba? Brother George, may sound ba? Ayan. So let me know po kung meron po. Hi Mami Nini, welcome po sa inyo. Welcome, welcome. Yan, okay na daw. Bakit kaya nawala ng sound? Ayan. So, alam po natin, kailangan itong katawan natin na itong dinidesire ng ating katawang ito, hindi ito ang maghari sa atin. Hindi ito ang magbigay sa atin ng lakas. Hindi ito yung maging focus natin. And that's why, tingnan niyo po yung sabi dun sa binasa natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Sabi po dun, now, the one who fashioned us for this purpose. Ano daw yung purpose na yon? Yung makloth tayo, yung mabihisan tayo ng damit na makalangit. Yung damit na galing sa ating Panginoon. So with that very purpose na ginawa ng Lord para sa atin, ano po yung ginawa niya? Nilagyan niya tayo ng deposito. Amen? Sabi po doon, He has given us the Holy Spirit as a deposit. Hallelujah. Binigyan na tayo ng deposito. Ayan. Ano yung deposito na yun? It is an assurance. It is given us the assurance of what is to come. Guarantee po yun. Basahin niyo po ang inyong Biblia. Sabi po doon, He has given us a deposit, guaranteeing what is to come. Maring Lisel, welcome kapatid. Welcome sa inyo. So grabe po. Ano po yung ibinigay ng ating Panginoon? Sabi po dun sa text na yun, sa verse na yun na binasa natin, 2 Corinthians chapter 5 verse 5, kinreate niya tayo para sa kanyang purpose. Ano yung purpose na yun? To be clothed in the image of God. Yun po yun. Yun ang very purpose. Alam niyo po, the very first time na ikinreate ng Panginoon, yung unang taon, sabi niya, we will create them in our own image, according to our image and glory. Yun po ang sabi ng Panginoon. Grabe. So, ibig sabihin, the very purpose of God is to create us according to His own image, yung tayo'y makamukha niya. At yun yung dahilan kung bakit ang gusto niya, lagi tayong nakasuot ng kasuotang panglangit. Yun po yun. At ano pa? Dun po sa verse na yun nakita natin, upang masigurado ng Panginoon, upang masigurado natin, amen, binigyan niya tayo ng deposito. Hallelujah. Nagsigurado ang ating Panginoon na masisiguro mo. Ulitin ko po. Nagsigurado ang ating Panginoon na masisiguro natin na magkakaroon tayo ng katiyakan nung ibinigay niya ang Holy Spirit as a guarantee. Dalawa po yan ha, deposito at guarantee. Kapag may deposito ka, guaranteed ka na yan ay sa'yo, di ba? Amen? At kapag naman, kapag ikaw may garantiya ka, ay surely,
swak sa banga. Yan nga po ang sinasabi natin. Amen? So, ano po yung gustong sabihin ni Apostle Paul? Gusto niyang matutunan natin dito sa binasa natin mula sa 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 10. Sabi po doon, unang bagay na gusto ni Apostle Paul na makuha natin is 1, as long as we are at home with the body, we are away from God. As long as we are at home with our body, sigurado, malayo tayo sa Panginoon. So, ibig sabihin po nun, hindi tayo, sabi nga ng Lord, di ba? Kung ang sino mang magmahal sa kanyang ina, sa kanyang ama, sa kanyang anak, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang sino pa man ang higit sa kanya, hindi para sa kanya. Amen? So, ibig sabihin, if we are at home in this body, anuman ang pahalagahan natin na related dito sa ating katawang lupa, malayo tayo sa Diyos. There is a verse in the Bible that says, we can't serve two masters at the same time. We can't serve God and money. Bakit? Ang isa ay yung puso natin ay mapaparoon sa isa at malayo naman sa isa. Amen? So we can't serve two masters. We cannot. As long as we are in this body, we are at home with this body. Ano ba yung ibig sabihin ng at home? Hindi naman ibig sabihin ng at home, dapat mawala ka na dyan. Ang ibig sabihin po nun, kapag at home ka, feel comfortable ka, di ba? Comfortable ka. Kapatid, ayaw ng Diyos na komportable ka dito sa mga bagay na meron tayo dito sa mundo. This is not our comfort zone. This is not our safety zone. This is not what hindi ito ang ating final destination. Amen? That's why kapag nagiging komportable tayo dito sa lupa, tinatanggal ng Diyos yung comfort zone natin or tinatanggal niya tayo dun sa comfort zone natin. Because God doesn't want us to feel comfortable dito. Bakit? Kasi baka pag naging comfortable ka dito, maging away ka sa Kanya. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Now, gets niyo po. So, number 2, as long as our clinginess, our desire and is to be with the Lord. Kung ang kinikling on natin at pinanghahawakan natin ay ang mga bagay na gusto natin gawin para sa Diyos, yung dinidesire natin ay makasama at makapiling tayo ng Diyos, ibig sabihin nun, away na tayo sa katawang ito. Kapag yung mga bagay na dating gustong-gusto mo, yung mga bagay na feeling mo yan ang mahalaga sa iyo, ngayon ay tinitingnan mo na lang ng salamat, Lord, meron ako nito. Pero Lord, kahit wala na ang lahat na ito. There is a song that I'm often listening sa akin pong Spotify. Sabi doon, if I have Jesus, I got all I need to live. Sabi po doon. If I have Jesus, I got all I need to live. Sabi niya kahit daw mayroon lang siyang $1 in the bank. Ang ganda po nung mensahe ng kanta. Kaya tuwan-tuwa, lagi ko po siyang pinakikinggan. If I got Jesus, I have it all. Amen? Ano pa ang gusto pong ituro sa atin ni Apostle Paul dito? Number 3 na gusto pang ituro sa atin ni Apostle Paul dito, we must focus on what is unseen, that is eternal, instead of those seen which are temporal. Kapatid, sabi nga po ng ating binasa kanina, we live by faith and not by sight. Ayan pala yung number 4. Kaya nga po, nakafocus tayo dun sa mga bagay na hindi natin nakikita. At unti-unti tinatanggal natin ang pagtitiwala natin dun sa mga bagay na nakikita natin. Amen? Tingnan mo yung mga bagay na hindi mo nakikita. And most of the time, kapatid, yung mga bagay na hindi mo nakikita, magugulat ka na lang kinabukasan kapag nangyari na, ganun pala yun. And you will know that it is the hand of God working over these matters. Tama po ba? So, God wants us to be comfortable on the things that are not unseen. Ano po ang sabi ng ating Panginoon kay
Thomas. Sabi po niya kay Thomas, sabi po kasi ni Thomas, nung po ang Panginoon ay magpakita sa kanya, sabi po niya, makita ko lang yung iyong kamay, mahawakan ko yung kamay mo na may pierce ng pako, maniniwala ako. Kaya nga ang tawag po sa kanya, Doubting Thomas. Amen? Siya'y doubter. Kaya anong sabi po ng Panginoon? Nung maniwala na siya, nung mahawakan niya na yung kamay ng ating Panginoon, sabi ni Thomas, I believe. Sabi ng Panginoon, you believe because you see. Blessed are those who do not see, yet believe. Kapatid, ikaw at ako, we are blessed. Bakit? Dahil kahit hindi natin nakita, kahit hindi natin nahawakan ang ating Panginoong Hesus, nananampalataya tayo na siya ay namatay at muling nabuhay para sa iyo at sa akin. At dahil doon, ipinadala niya ang kanyang banal na spirito as a deposit, as a guarantee, bilang garantiya of what is to come. Ano lamang ang solusyon para makuha mo yung guarantee na yan? Di tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin. So kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, kapag ang ating Panginoong Hesus na ang naghahari sa buhay natin, siya na yung focus ng buhay natin, siya na yung Lord ng ating buhay, unti-unti yung ating buhay dito sa lupa ay paunti-unting mawawala at papunta na dun yung desire mo, papunta na sa mga makalangit na desire. Tama po ba? Ano pa? Number 4, we live by faith and not by sight. Yan po yun. Hindi tayo pwedeng mabuhay na lagi lamang mananahan sa ating nakikita. Kapatid, alam mo ba yung nakikita ng ating mga mata? Yan ay malulusaw. Sabi nga po ng salita ng Diyos, heaven and earth will pass away. Everything na pinanghihawakan mo dito sa isang kisap mata, amen? Sa isang snap ng finger, mawawala yan. Alam ko po na alam nating lahat ang nangyari sa California. Amen? Dun sa Palisade, kung papaano tinupok ng apoy ang milyon-milyong halaga ng mga properties. Amen? Gaano kamamahal yung mga bahay nila? May mga 400 million, 500 million. Grabe yung mga bahay, grabe yung mga sasakyan. And alam niyo po, ang nakakalungkot po dun sa pangyayaring yun, bago nangyari yung sunog, kinansel ng kanilang mga insurance, yung insurance ng mga bahay na yun. So, ibig sabihin, nun pong makansela, wala silang insurance, walang babalik sa kanila. Kahit magkano ni sasakyan nila. Maliit at malaking bagay na pinanghawakan nila. Alam niyo yung mga trophy ng mga artista? Grabe, sunog-sunog. Pero alam niyo, meron akong nakita doon na dalawa pala yung nakita ko doon sa, yung isang bahay na nasa kalagitnaan. Dahil nga po sila'y Christian. Ayan, grabe. Yung protection ng Lord nasa kanila, nasa property nila, nasa lahat ng pinanghahawakan nila. Nasa lahat ng meron sila, nasa lahat ng yung kanilang pag-aari. Ano pa po yung nakita ko? Yung mga trophy na made of bronze or something, natupok, natunaw, na-deform yung shape. Alam niyo po yung nakitang isa, yung Bible, buong-buo, meron mang kaunting, yung mga ibabaw, nagkaroon ng sunog na kaunti, pero alam niyo po yung loob, ay grabe, buong-buo yung loob. Mababasa at mababasa pa rin. Kapatid, magic ba yun? I don't think so. God is true. God is real. God is powerful. God is the truth. At siya lamang ang may kakayahang gawin ang lahat ng yun. Amen? We have to live by faith and not by sight, kapatid. Hallelujah.
Number 5, at ito po yung last point, we must make it our goal to please God, whether at home in the body or away from the Lord. Sabi po dun sa verse 10 na binasa natin, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of God, or before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due to us, or due us, for the things that done while in the body, whether good or bad. Kapatid, lahat ng ginawa natin mula nang tayo ipanganak, while we are in this body, yan po ay ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Whether good or bad, ipagsusulit mo yan sa ating Panginoon. Ipagsusulit, yan nga, sabi nga po merong record. May record of wrongs and record of rights. May record of good and record of bad. May record of holy and record of evil. Lahat yan, ipagsusulit natin yan sa Panginoon. Kaya kapatid, alam ko na sa ating buhay, merong struggle. Merong struggle. Yung struggle is how we are going to live. Paano ba? Lord, tulungan mo kami. That we start to live away from this body and be at home with you. Yan po yung dapat maging dalangin natin. Kaya nga po, babalikan po natin yung sinabi po ng Romans chapter 12 verse 1. Ano po uli yun? Kung natatandaan po ninyo, I believe na ito'y lagi na nating nababanggit. Ano po yung sabi? Babasahin ko po, ayaw kong i-paraphrase para makuha ninyo yung eksaktong laman ng Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice. Wow! Offer your bodies, kapatid. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Araw-araw na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Araw-araw na biyaya at blessing ng bagong umaga sa iyo, kapatid, sa iyong paggising. Buksan mo ang iyong Biblia at sabihin mo ang prayer na yon. Sabihin mo, Lord, I offer my body as a living sacrifice, holy and pleasing to you, my God, my Savior, my Lord, my Creator. Sabihin mo, Lord, I offer my head. Lord, I offer my feet. Lord, I offer my hands. Lord, I offer my eyes. Lord, I offer my ears. Lord, I offer my mouth. Lord, I offer my heart. Lord, I offer everything in me. From inside out, I offer it. I offer everything unto you, Lord God, as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Kasi kapag ino-offer mo ang iyong sarili sa Diyos sa paggising mo pa lang sa umaga, you know, unti-unti, ikaw mismo ang makakaramdam sa sarili mo ng pagbabago sa focus mo. Kasi idineklara mo sa puso mo, idineklara ng bibig mo at narinig ng puso't isipan mo. And so, mag-a-abide ang mga yan. Amen ba, kapatid? This is no longer the time na patuloy pa tayong mananangan sa mga bagay na naririto sa mundo. Hallelujah! Kapatid, ikaw at ako na naririto, hindi ka na bata-bata ang Kristiyano. Uulitin ko po, sorry for the word, wag na, tama na ang pagbabata-bata ang Kristiyano. Tama na, unti-unti mo nang tanggalin, unti-unti mo nang ialis ang iyong sarili. Ikawang, alam niyo yung... Yun pong aking kuko na ginawa nung bago mag-December. Talaga namang bago ko natanggal. Pero alam kong hindi yun maganda siya. Maganda yung coating. Pero hindi siya ang totoong kuko. It's the same thing with us.
Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda ng coating mo, ang kinis-kinis ng balat mo. Hallelujah, ang mahal-mahal ng damit mo, ang mahal-mahal ng mga alahas na sinusuot mo, ang ganda-ganda ng anumang bagay na meron ka. Pero kapatid, hindi yan ang totoong ikaw. Ang totoong ikaw ay yung kalooban mo, yung inner man na nasa sayo, at yan ang pinagaganda mo, at yan ang hayaan mo na mag-manifest sa buhay mo. Let that deposit, let that guarantee be manifested in your life in order for you to live your life, hallelujah, not by sight but by faith, according for you to live away from the body and be at home with God, in order for you to be able to live with what not seen, but to live according to what is unseen. And sa oras na ito, ang gusto ng Panginoon is mamuhay ka ng may pananampalataya which pleases Him. Tandaan ninyo, nothing in this world can ever please the God who created you, but the life of faith na inilagay niya sa buhay mo. To God be the glory. Ang Diyos po ang mapagpala sa lahat ng salita na nahayag sa araw na ito sa buhay mo, kapatid. Ang 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 10 magmamanifest sa buhay mo. 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18 patuloy na magiging empower at magbibigay ng inspirasyon sa iyo. Even the other words, the other Bible words na nahayag, Romans 12 verse 2 at Romans 12 verse 1, ito'y patuloy na magre-rema, ito'y patuloy na mag-empower sa iyo bawat araw ng buhay mo. Tandaan mo, kapatid, nothing in this world can ever satisfy, nothing in this world can ever make you content, but only the clingness unto God, the desiring of God, and everything of this will overthrow your doubt and fear, because you are going to live and will be at home with the Lord and no longer with the body. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God, Holy Spirit, for this wonderful day, wonderful moment, O God. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy mong nire-remind sa amin, O God, na hindi mahalaga ang aming buhay, O Diyos, dito sa mundo ay hindi para dito. Yes, we are still here in this world, but we are not of this world already. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kapatid mo, sa mga kapatid mga kapatid kong naririto, nawawala ang sound. Bakit kaya nawawala ang sound? Sa mga kapatid kong naririto, I decree and I declare your presence shall go before them and shall be their rear guard in Jesus' name. Maraming salamat, mga kapatid. I bless you with the favor of God today in Jesus' name. Amen. Ayan. Nawawala po, nagtataka po ako kung bakit nawawala bagong battery. Okay po ba ang ating sound or nawawala? Okay, so thank you po sa inyong pagsama, Mami Nini, Inay. Maraming salamat po, Ace Daigle, Mami Angel, Brother George, Brother Benny. Maraming salamat, kapatid, Sister Rosen Sevilla. Ayan. Ate Luz, welcome po. And thank you po sa inyong lahat. God bless you po. God bless.